Mga automotive, so sa vlog natin ngayon, i-explain natin sa inyo sa mga dyan, beginners na at saka hindi nyo pa alam kung paano gamitin tong tatlong mode dito. Nakalagay okay? Itong tatlong mode. Toyota Prius po ito mga automotive ha. Okay, explain natin sa inyo. Okay? So may EV siya at saka drive mode. Okay? So ito lang dalawa unang i-explain natin. Okay? So kung paano to siya gamitin. Itong drive mode, okay? So dito sa monitor screen niya makikita mo diyan, okay? Yan. So kung anong purpose ito once nagmaneho kayo ng mga hybrid na sasakyan. Tapos may drive mode siya dito, okay? So ipapakita natin. So make sure nga naka-start yung engine niyo. Kita niyo naman diyan, yung sa taas ready. So it means naka-start po 'yan, okay? Tapos pindutin nyo tong drive mode mga automotive, okay? So i-click natin tong button, tapos ipakita natin sa screen kung anong nalabas. Tatlong mode to siya mga automotive, normal, eco at saka power mode, okay? I-explain natin isa-isa para at least alam nyo siya kung paano gamitin. Baka naka-stack lang to, hindi nyo ginagamit, okay? Okay, explain natin. I-click natin tapos ipakita natin sa inyo doon sa monitor display, okay? Itong explain natin itong drive mode, okay? Click natin. Yan. So once click nyo yung drive mode, makikita mo dyan, power mode yung lumabas, okay? Tapos yung niya sa screen color is kulay red. Yan. See, makikita mo dyan, power mode. Yan, naka-power mode siya. So yung purpose ng power mode mga automotive, once kayo, nag-overtake kayo doon sa highway, so yun, pwede nyo siyang pindutin while nakatakbo siya. So, i-click nyo tong power mode. Sa ganyan, nakalagay siya power mode. Yan. So, yun ang purpose niyan sa nag-overtake kayo sa highway para siya, aggressive siya, mag-response yung accelerator. At saka, malakas siya, okay? For example, isa pa is yung paakyat kayo doon sa steep hills. Okay? Paakyat kayo, so more power. So, kailangan yung i-click niyang yan, yung power mode. So dito yung siya makikita. Yan ang una power mode. Okay? So yun ang purpose doon. Once kiniklik niya ang power mode, kulay red, makikita dyan sa monitor. And then, siya, aggressive siya once i-accelerate nyo. Tapos, siya, pursado. Okay? Pinaka powerful. So madali siyang mag-react once i-accelerate nyo. Tapos, malakas yung takbo niya. Okay? Lalo na pag sa mga overtaking sa highway, okay, at saka sa paakyat. So yan ang purpose niyang power mode. So pangalawa, ito, click natin ulit dito, okay, click ko, yun ang una, okay, power mode. Next is eco mode. Yan, see, makita nyo, yan ang pangalawa na purpose, eco mode. So yung eco mode mga automotive, so yung ibig sabihin yan is more economy sa fuel nyo. Okay? So smooth siya patakbuhin. Yan. So kulay blue yung yung monitor sa screen, nag-iba kanina red, ngayon blue na. Okay, yun ang eco mode. Okay, makikita nyo dyan dito eco mode. So it means naka-eco mode kayo. So once nag-drive kayo doon sa highway, so siya, economy sa fuel at saka doon sa once ino-on nyo yung AC nyo is economy siya. Okay? So hindi masyadong nag-consume siya ng gas. Okay? So yun ang pangalawa. So pangatlong click natin. So papakita natin sa inyo dyan sa monitor. I-click ko dito sa baba. Tingnan nyo dyan. Yan ang normal. See? Yan ang normal drive sa highway mga automotive. See, kita nyo dyan normal. Tapos yung kulay niya is blue na medyo siya faded. So yun ang normal drive doon sa highway. Okay? So yung eco is yun ang pinakamaganda once na kayo medyo traffic siya at saka smooth siya patakbuhin at saka kayo save sa gas once i-click nyo yung eco. Okay, eco mode. So ipakita natin sa inyo, click ko dito, tingnan dyan. Yan ang una, power mode. Pangalawa, eco mode. See, kulay blue. Yung normal lang, yung panghuli, okay? So yun ang normal driving sa sa sasakyan, okay? Pag gusto nyo kung saan yung nyo
Saan yung gusto nyong gamitin, okay? So once gusto nyo magkatipid, doon kayo sa eco. Tapos once paakyat kayo at saka medyo maano yung daan, paakyat or overtaking kayo para more aggressive yung nyo, yung engine nya, yung takbo is doon kayo sa power mode. Okay? So yun ang tatlong gamit ng drive mode mga automotive. So pinapakita natin sa inyo. Tapos itong EV, electric mode. So gumagana lang to sa mga automotive once full charge yung battery nyo. Okay? Nakikita nyo dyan. Yan. So once tatlong bar lang siya mga automotive, so nag-deactivate yung EV nyo. Okay? So dapat umabot siya doon sa mga 6 bars. Okay? 6 bars yung pinaka-pull dyan. Yun ang normal niya. Tapos pwede nyo siyang i-switch on tong EV. Okay? So once sa takbo kayo nasa lang 25 kph lang yung takbo niya or 30. Once lumampas na siya is na siya, nag-deactivate, tapos lalabas na naman yung fuel dito. Okay? So i-try natin i-save natin sa EV. Kita niyo yan, see? Yan, see? Not available, low battery. Yan. Once pindutin nyo yung so hindi siya capable yung electric vehicle mode doon sa tatlong bar. So kailangan pindutin mo yan, tapos sa katakbo ka, kailangan full bar siya. So para sa akin, huwag nyo nang gamitin yan kasi masisira lang yung battery nyo kasi kailangan siya lagi ng full charge. Okay? Once natakbo na siya, tapos EV yung pindutin nyo mga automotive is nag-discharge siya. So yun lang ang natin. Ini-explain natin kung paano nyo siya gagamitin. Okay? So wag nyo masyadong gamitin tong yung EV. Just in case lang to wala nang gasolina. Kaso hindi mo magamit once hindi full charge yung yung battery nyo. Okay? So yun ang purpose mga automotive. Once yung sasakyan nyo Prius or kahit pa mga hybrid yan, as long as meron kayo makita nito na drive mode. So yung ini-explain ko is gagamitin nyo yon. Okay? Para magamit nyo siya sa pang arangkada o sa mga pag overtaking, yung tatlong mode na yon na in-explain natin. Okay? So I hope may natutunan tayo mga automotive sa mga baguhan dyan na may mga sasakyan na hybrid. Okay? Kung hindi nyo pa alam gamitin yon, so at least alam nyo na kung paano. Okay? Matakot na pindutin yon. Okay? So kailangan naka-start yung engine or nakatakbo. So pindutin nyo tong drive. Maghanap kayo ng para magagamit nyo yung power nung power mode na yon. Okay? So yun lang mga automotive. Thanks for watching.